Magandang araw po sa lahat. Ako si Claire. Pumasok ako sa mundo na hindi sa akin para sa kapakanan ng mga anak ko. Dala ang takot na baka walang tumanggap sa isang katulad ko na may mabigat na nakaraan. Pero kay Damon, nahanap ko hindi lang ang pag-ibig, kundi pati na rin ang respeto. Naway magdulot sa inyo ng aral ang aking kwento at kung paano ko napagtanto na ang tanging kailangan ko lang pala ay magpakatotoo at hayaan ang tamang tao na sumalo sa akin. Lucas, Lana, dalian nyo na! Malalate na kayo sa school! Hindi mapakali si Claire habang isinusuot ang sapatos ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Lucas. Sa kabila namang banda, ang kakambal nitong si Lana ay abala sa pag-aayos ng kanyang ribbon sa buhok habang ninunguya ang natitirang pandesal. Mama, nakalimutan ko po yung coloring book ko! Sigaw ni Lucas. Nasa bag mo na anak, kanina tiyanek ko na. Sagot ni Claire habang pinupunasan ang pawis sa noo. 7:00 na ng umaga. Kailangan niyang ihatid ang kanyang mga anak sa daycare center. Bago siya tumungo sa kanyang trabaho bilang assistant chef sa isang kilalang restaurant sa Quezon City. Bilang isang single mother ng kambal ay wala siyang oras para sa kanyang sarili. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay para sa gatas, baon at renta sa maliit nilang apartment. Ang ama ng mga bata? Matagal na silang iniwan, sumama sa ibang babae, bago pa man ipanganak ang mga bata. Sanay na si Claire na mag-isa, sanay na siyang siya lamang ang inaasahan. Goodbye, Mommy! We love you! Sigaw ng kambal habang kumakaway sa paalis nilang ina matapos silang maihatid. Nang maihatid niya na ang mga bata at makasakay ng jeep patungong trabaho, ay biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone kung saan may unknown number na tumatawag. Kumunot ang noo ni Claire. Bihira siyang makatanggap ng tawag, lalo na sa numero na hindi nakasave. Hello? Sino to? Claire! Natigilan si Claire. Muntik na niyang mabitawan ang cellphone. Ang boses na yon, parehong-pareho sa boses niya. Pero mas sosyal, mas maarte, at puno ng pagmamadali. Clarice? Ikaw ba to? Oh my gosh! Thank God you answered! Sabi ni Clarice sa kabilang linya. Claire, I need you. I need your help. Ngayon na! Si Clarice ang kakambal ni Claire. Ang kapatid niyang matagal nang hindi nagpaparamdam. Ang kapatid niyang pinili silang talikuran ng mga magulang nila noong nabubuhay pa ang mga ito para habulin ang pangarap nito na maging model at socialite. Pinili nito na iwan sila at mamuhay sa kasinungalingang wala na siyang ibang pamilya upang linisin ang kanyang background. Teka lang, Clarice. 3 years kang walang paramdam. Tapos tatawag ka para humingi ng tulong? Nasa trabaho ako. Wala akong panahon sa... Claire, please! Buhay at kamatayan to! Well, not really death. Pero parang ganun na din. Kapag hindi mo ako tinulungan, masisira ang future ko. Masisira ang kasal ko. Kasal? Ikakasal ka na? Yes. At yun ang problema. Kailangan kong umalis ng bansa ngayon din. May emergency sa career ko sa Paris. 1 linggo lang, Claire. Isang malaking modeling agency ang gustong kumuha sa akin. Pero kailangan kong pumunta roon ng palihim. Pero hindi ako pwedeng umalis dahil darating ang fiancé ko galing flight ngayong gabi. So, anong gusto mong gawin ko? Magpanggap ka muna bilang ako. Please, Claire. Just 1 week lang. While I'm away, ikaw muna si Clarice. Salubungin mo si Damon. Makipag-date ka sa kanya. Just keep him occupied hanggang sa makabalik ako. Ano? Baliw ka na ba? May mga anak na ako, Clarice. May trabaho ako.
Hindi ko pwedeng iwan ng mga bata para lamang sa kalokohan mo. Babayaran kita. Magkano ba ang sweldo mo dyan sa pinagtatrabahuan mo ngayon? Dodoblehin ko. No, titriplehin ko. At sagot ko ng pag-aaral ng kambal mo for the whole year. Just please, help me out on this. Damon is everything to me. Hindi pwedeng maurong yung kasal, pero hindi ko rin naman pwedeng palambasin ang opportunity sa Paris. Natahimik si Claire habang pinag-iisipan pa ang offer ni Clarice. Malaking bagay iyon. Ang dami niyang utang na kailangang bayaran. 1 linggo lang ba talaga? Promise, cross my heart. 1 week lang. Uuwi din ako kaagad. Bumuntong hininga si Claire. Alam niyang pagsisisihan niya ito, pero para sa mga anak niya, at dahil na rin siguro sa lukso ng dugo sa kanyang kakambal, pumikit siya at saka sumagot. Sige, saan tayo magkikita? Makalipas ang 2 oras, nasa loob na si Claire ng isang high-end condo unit sa BGC. Nakanganga siya sa ganda ng lugar. Ang bawat gamit ay mukhang mamahalin. Ito ang buhay na pinili ni Clarice. Humarap sa kanya si Clarice. Magkamukha nga sila. Pero habang si Claire ay simple, walang make-up at nakasuot ng jeans at t-shirt, si Clarice naman ay balot ng diamonds, make-up at branded dress. Okay, makinig ka, Claire. Utos ni Clarice habang inaayusan si Claire. Si Damon, he is a pilot. Captain Damon Valderrama. Bilyonaryo ang pamilya nila. Medyo intense siya. Hindi kami ganoon ka-close. At minsan lang kaming magkita kapag binipilit lang ng mga magulang niya. Katulad ngayon. Teka nga, ikakasal ba talaga kayo sa lagay na yan? Ibig mo bang sabihin, hindi kayo nagmamahalan? Pagmamahal? Hanggang ngayon, Claire, wala ka pa rin bang pinagkaiba kila mama? Hindi mo ikakayaman ang pagmamahal. Tingnan mo, iniwan ka nga ng asawa mo, di ba? Pagkatapos kang mahalin. Natahimik si Claire. Ayaw niyang makipag-away. At alam na rin niya na hindi na niya mababago pa ang isip ng kanyang kambal. Anong klaseng intense ba yung tinutukoy mo? Basta, you'll see. Huwag kang magpahalata. Alam ng pamilya niya na wala akong ibang kamag-anak. At please, huwag na huwag mong babanggitin na may kakambal ka. Ang alam niya, only child ako. Nagsinungaling ka rin sa kanya? White lie, Claire. Mas complicated kapag nalaman niyang may twin ako. Single mom na struggling. It ruins my image. Nasaktan rito si Claire, pero hindi na siya kumibo pa. Sanay na siya sa kanyang kapatid na ingrata. Isuot mo to. Inabot ni Clarice ang isang engagement ring. Marquise cut na may malaking diamante. Ingatan mo yan buhay ko yan. Sige na, aalis na ako. Darating siya mamayang gabi. Good luck, sis! At parang bulang nawala si Clarice. Naiwan si Claire sa malawak na kondo. Suot ang mamahaling damit ng kapatid at suot ang singsing ng lalaking hindi niya kilala. Tinawagan niya muna ang kapitbahay niyang si Aling Nena para pakiusapan na bantayan muna ang mga bata ng ilang araw, kapalit ng malaking bayad. Sinabi niyang may catering gig siya sa malayo. At sa pagsapit ng gabi, bumilis ang tibok ng puso ni Claire nang marinig ang beep ng electronic lock. Bumukas ang pinto, pumasok ang isang lalaki. Nakasuot ito ng uniforme ng piloto at pilot cap na hawak ang isang kamay. Hila-hila nito ang isang Rimowa luggage. Matangkad ang lalaki, moreno at may panga na parang inukit sa bato. Gwapo sana, sobrang gwapo. Ngunit salubong na salubong ang kilay.
Hi babe, welcome. Ngunit hindi siya pinatapos ni Damon. Dinaanan lang siya nito na parang hangin. Hindi mo kailangan magpanggap. Wala sila mama. Umalis ka sa daraanan ko. Clarice, pagod ako. Malamig at walang emosyong saad ni Damon. Natigilan si Claire. Nakasunod ang tingin niya kay Damon habang ibinabato nito ang maleta sa gilid ng sofa at pabagsak na umupo. Nagtanggal ito ng necktie ng padabog. Tumingin si Damon sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik at puno ng iritasyon. What? Anong inaasahan mo? Kiss? Huwag mo akong simulan, Clarice. Galing ako sa long haul flight. Wala ako sa mood sa mga kaartehan mo. Did you even cook dinner? O puro shopping na naman ang inaatubag mo habang wala ako? Napanganga si Claire. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang sitwasyon ng kanyang kakambal at ng pakakasalan nito. Hindi ako nag-shopping at hindi pa ako nagluluto kasi hinihintay kita. Of course. Asa pa ako? You are useless. Inside the house anyway. It's been 3 months nang huli tayo magkita. Akala ko pa naman, magbabago ka kahit kaunti. And what's with that dress? May gala ka ba? Nasa bahay ka lang pero bihis na bihis ka. You're so vain. Mas nakakadagdag sa pagod ang tingnan ka. Napakuyom ng kamao si Claire. Kung hindi lamang siya nagpapanggap, baka kanina pa niya nasuntok ang lalaking nasa kanyang harapan. Kahit na aminado siyang hindi mabuting tao ang kanyang kambal, hindi pa rin niya matanggap na ganito ang pakikitungo ng lalaking pakakasalan nito sa kanyang kakambal sa tuwing nagkikita sila. Okay, papasok na lang ako sa kwarto. Saad ni Claire at takmang aalis na lamang upang pakalmahin ang sarili, ngunit hinawakan ni Damon ang braso niya. At dahil doon, naramdaman ni Damon ang palad ni Claire. Tumingin siya rito. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at tinitigan. Alam niyang ang mga kamay ni Clarice ay malambot at manicured. Pero ang kamay na hawak niya ngayon ay magaspang. May maliliit na kalyo at may pasa sa gilid ng daliri. Anong nangyari sa kamay mo? Why ang gaspang? What did you do? Nagbasag ka na naman ba ng gamit sa galit mo? O kinalimot mo na ngayon ang mukha ng isa sa mga maid natin? Ginagawa ko yun? Natawa si Damon ng mapait. Ang gusto mo, ikwento ko pa lahat. Hindi lang sa mga katulong. Mabait ka lang sa mga taong may pakinabang sa'yo. Hindi nakasagot si Claire. Sa halip, pinag-iisipan pa niya ang mga ginagawa ng kanyang kakambal. Ito ba ang dahilan kung bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ni Damon? So, anong nangyari sa kamay mo? Wala to. At hindi ako nananakit ng kahit na sino. Napaso lang ako sa pagluluto. Luto? Don't lie to me. Hindi ka marunong magluto. Lumapit si Damon sa mukha niya. Sobrang lapit na naaamoy na ni Claire ang mint na hininga nito. Stop pretending to be a domesticated wife, Clarice. Hindi bagay sa'yo. Alam nating pareho, napakitang tao ka lang. Gusto mo akong pakasalan para sa pera at status. At pakakasalan kita dahil sa mga magulang ko. Kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Hindi, ang sangkatulad mo. Matapos bitawan ang mga salitang iyon, tinalikuran siya ni Damon at naglakad patungo sa kwarto. Sabay padabog na isinara ang pinto. Naiwan naman si Claire sa sala habang nakabuka ang bibig sa inis. Abat, ang kapal na mukha niya! Akala mo kung sinong perpekto? Bakit ba patay na patay yung kakambal ko sa lalaking yun? Oo, gwapo siya, pero demonyo naman. Diyos ko, paano ko kaya matatagalan ng 1 linggo na kasama yung lalaking yun? Padabog na umupo si Claire sa may sofa. Tumingin siya sa pinto ng kwarto ni Damon. May araw ka din.
Bulong ni Claire bago pumasok sa kanyang kwarto. Remember, Clarice. Smile, nod, and don't say anything stupid. Ito ang huling banta ni Damon habang ipinaparada ang kanyang kotse sa tapat ng mansyon ng mga Valderrama sa Alabang. Opo, Captain. Sarkastikong sagot ni Claire habang inaayos ang strap ng kanyang heels. Ilang beses mo nang sinabi yan simula nung umalis tayo sa BGC. Memorize ko na. I'm just making sure, alam ko, na hindi ka marunong lumugar. Napaawang na lamang ng bibig si Claire, ngunit hindi na siya nakasagot. Bumaba si Damon at pinagbuksan siya ng pinto, pero sa halip na hintayin siyang lumabas, inilahad nito ang kamay. Hold my hand. Inaasahan ng mga magulang ko na magiging maayos tayong couple. Napaka-plastic. I can hear you. Napabuntong hininga si Claire at inabot na lamang ang kanyang kamay. Pagpasok nila sa mansyon, agad na nagbago ang aura ni Damon. Ang masungit at nakakunot noong piloto kanina ay biglang naging maamong tupa at mapagmahal na nobyo. Mom, Dad. Anak, halika kayo rito! Sinalubong sila ng mag-asawang Valderrama sa may foyer. Ang ina ni Damon, si Doña Elvira, ay mukhang istrikta pero nakangiti naman. Ang ama naman nito na si Don Alfonso ay tahimik pero may otoridad. Welcome home, iho! Bati ng Donya. Tumingin naman ito kay Claire. And Clarice, iha, you look stunning tonight. Thank you po, tita. Ilang sandali pa ay biglang hinawakan ni Damon ang bewang ni Claire at hinila ito palapit sa kanya. Isiniksik niya ang dalaga sa kanyang tagiliran. Pinaghanda niya ng mabuti ang gabing ito, Mom. Malambing na sabi ni Damon, sabay halik sa templo ni Claire. Gusto niyang maging perfect ang dinner natin. Talaga? That's good to hear. Let's eat. Gutom na ako. At habang naglalakad, pasimpleng siniko ni Claire si Damon, dahilan para mapadaing ito. Sino nagsabi sa'yo na pwede mo akong halikan, ha? Inis niyang bulong. Huwag ka nang maarte. Hindi naman kita hinalikan sa labi. Pagdating nila sa dining room, tumambad ang engrandeng dining setup. May soup, appetizer, at kung ano-ano pa. Tahimik silang kumakain habang nagkukwentuhan ang pamilya tungkol sa negosyo at kasal. Si Claire ay tahimik lang, takot na baka magkamali ng sasabihin. Si Damon naman ay todo alalay kay Claire. Nilalagyan siya ng tubig, hinihiwa ang steak niya. Pero sa ilalim ng mesa, pasimple nitong tinatapakan ang paa ni Claire kapag feeling niya ay mali ang sasabihin ng dalaga. So, Clarice, ready na ba ang gown mo? I heard galing pang Paris ang designer mo. Opo, tita. Ready na po. Good. Mabuti pa ngang mag-dessert na tayo. Bumukas ang pinto ng kusina at lumabas ang head chef na may tulak-tulak na trolley. Magluluto ito ng crepe Suzette sa harapan nila mismo. Isang dessert na may live cooking at apoy. Hindi maiwasan ni Claire na mapaawang ang bibig dahil sa pagkamangha. Bilang chef, alam niya kung gaano kadelikado at kabilis dapat ang paggawa ng nabanggit na dessert para hindi pumait ang caramel sauce. Isara mo nga yung bibig mo. Bulong ni Damon dahilan upang matauhan si Claire. Sorry, bumilib lang ako. Nagsimula ang chef. Naglagay ito ng asukal, butter at orange juice sa kawali. Pero napansin ni Claire na nanginginig ang kamay ng chef. Mukhang baguhan ito, kaya kabado sa harapan ng mga mayayamang amo. Nang ilagay na ng chef ang Grand Marnier o alak para sa flambe, naparami ang buhos nito at isang malaking apoy ang bumulusok mula sa kawali. Napatili si Doña Elvira,
Dahil sa gulat ay nabitawan ng chef ang hawakan ng kawali. Tumagilid ito at ang nagliliyab na alkohol ay tumapon sa tablecloth ng trolley. Nagsimulang kumalat ang apoy patungo sa kurtina na malapit sa kanila. May sunog! Sunog! Sigaw ng Donya habang nagkakagulo ang lahat. Hinila naman ni Damon ang kanyang ina palayo sa kumakalat na apoy. Pero si Claire, imbes na tumakbo o tumili katulad ng gagawin ng totoong Clarice, tumakbo siya patungo sa trolley nang tuluyan ng nangibabaw ang instinct niya bilang isang experienced chef. "Tabi!" sigaw ni Claire sa natatarantang chef. Hinablot niya ang malaking table napkin. Binasa ito ng mabilis sa pitsyel ng tubig sa mesa at buong tapang na inihampas sa tablecloth na nagliliyab para patayin ang apoy. Hindi siya tumigil doon. Kinuha niya ang kawali na may apoy pa rin kahit na masyadong mainit ang sugar mixture. Hinawakan niya pa ang pan handle gamit ang cloth. Tinaas niya ito at mabilis na inikot-ikot para humupa ang apoy at maghalo ang sauce. Kumuha siya ng orange zest at butter sa gilid at nilagay ito para ma-stabilize ang init. Sa loob ng 10 segundo, napatay niya ang apoy sa mesa at nailigtas niya ang dessert sa kawali. Ang nagwawalang apoy kanina, ngayon ay naging isang perfectly caramelized sauce na lang. Clarice! Are you okay? Alanganing tanong ng Donya na parang nakakita ng multo. Hinihingal si Claire. May kaunting uling sa pisngi at magulo na ang buhok. Hawak niya ang kawali na parang isang trophy bago ngumiti sa Donya. "Naparami po yung cognac, pero okay na po. Nasalba na po yung pagkain." Walang nakasagot kay Claire. Napuno ng katahimikan ang dining area. Lahat sila ay nakanganga matapos masaksihan ang lahat. Ang mga maid, ang chef, si Doña Elvira, si Don Alfonso, at lalo na si Damon. Clarice! My goodness! Are you okay? Hindi ka ba napaso? Nang matauhan ang lahat, mabilis na lumapit ang Donya kay Claire at sinigurado na hindi napaso o nasugatan ang dalaga. Doon lamang napagtanto ni Claire ang kanyang nagawa, ngunit napayuko na lamang siya sa hiya. "Okay lang po ako, tita." That was amazing! Bulalas ni Don Alfonso habang tuwang-tuwang nakangiti. Saan ka natutong gumawa noon? Ang bilis ng kilos mo. You saved the house from burning. Nanood po ako ng YouTube. Lumapit si Damon kay Claire. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kamay na may lumang paso. At ngayon ay may kaunting dumi galing sa pagkakasagip sa dessert. Tinitigan ni Damon ang mga mata ni Claire. Puno ito ng pagdududa, pagkamangha at kalituhan. Kagabi sinabi mo, sinubukan mong magluto, kaya ka napaso. Totoo palang nag-aral kang magluto? Oo, sabi ko sa'yo eh. See, Mom, Dad, sabi ko sa inyo, full of surprises ang fiancé ko. Sige, mabuti pa nga at doon na tayo kumain sa labas. Ipapaset up ko ang table habang naglilinis rito. Damon, samahan mo muna si Clarice. At doon tuluyang naagapan ni Claire ang isang malaking disaster na muntikan ng lumamon sa bahay ng mga Valderrama. Mabigat ang tensyon sa loob ng OD habang binabaybay ni Damon at Claire ang daan pabalik ng BGC. Bago sila umalis ng mansyon, nasaksihan nila ang lupit ni Doña Elvira. Dahil sa nangyaring sunog sa dessert, agad na sinasante ng ginang ang baguhang chef. Walang magawa ang mga pakiusap nito. Umiiyak itong pinalayas, habang si Claire ay gustong-gustong magsalita para ito ay ipagtanggol. Pero pinigilan siya ng mahigpit na hawak ni Damon sa kanyang braso.
At ngayon ay nakatunga nga si Claire sa bintana habang malalim ang iniisip. Tahimik ka ngayon. Anong iniisip mo? Are you thinking about the gown? O baka worried kang nasira yung manicure mo dahil sa ginawa mong acting kanina? Napabuntong hininga si Claire. Hindi niya nilingon si Damon. Naawa ako doon sa chef. Agad siyang tinanggal Baka kailangan niya ng trabaho. Baka may pamilya siyang binubuhay. Isang pagkakamali lang naman yun. Baguhan pa siya pero mukhang magaling naman siya Sayang talaga. Muntik nang mapapreno si Damon. Kumunot ang noo niya. Naawa si Clarice? Ang kilala niyang Clarice ay walang pakialam sa mga staff. Kung tutuusin, ang Clarice na kilala niya ay ang unang magrereklamo o magpapalaya sa chef dahil nasira ang ambience ng dinner. Pero heto ang babaeng ito. Mukhang problemado sa kapalaran ng isang empleyado. Kailan ka pa nagsimulang mag-alala sa kanila? Dati nga, pinatanggal mo yung driver ko dahil lang sa na-late siya ng 5 minuto sa pagsundo sa'yo sa salon. Natigilan si Claire. Nakalimutan niyang siya pala si Clarice. Tao lang naman kasi na nagbabago. Basta, nakaka-guilty. Sana hindi na lang ako nakialam. Baka napatawad pa siya. Hindi na sumagot si Damon. Mas lalo lamang siyang naguguluhan. Sino ba talaga ang babaeng kasama niya? Nagpapanggap lang ba itong mabait para mapabilib ang mga magulang niya? O may nangyari ba sa Paris na nagpabago sa ugali nito? Pagdating sa kondo, pagpasok pa lang nila sa pinto, agad na tinanggal ni Claire ang kanyang heels. Ay, salamat! Ang sakit-sakit sa paa! Hinihintay ni Damon ang susunod na move ni Clarice. Karaniwan pagkatapos ng dinner sa mga magulang niya, maglalambing ito. Yayakapin siya nito sa leeg, bubulong ng kung ano-anong seductive words, at pipilitin siyang patulugin ito sa kanyang kwarto. Ito ang routine na kinaiinisan ni Damon, pero nakasanayan na niya. Huminto si Damon sa gitna ng sala. Hinihintay na lumapit si Claire. Pero laking gulat niya nang nilagpasan lang siya nito. Nagdire-diretso si Claire patungo sa guest room kung saan ito natutulog. Pagod na ako. Salamat sa dinner. Wala niyang ganang paalam habang binubuksan ang pinto ng silid. Wait. Tumingin si Claire sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay. Isang kilay na puno ng pagtataray at pagtatanong. Bakit? May kailangan ka pa ba? Meron ka bang reklamo? Pagod na ako, Damon. Bukas lang tayo mag-away. Napaatras si Damon. Ang tingin na yon, hindi yon ang tingin ng babaeng may gusto sa kanya. Iyon ay tingin ng isang babaeng gustong-gusto na siyang paalisin sa harapan nito. Wala. Never mind. Go to sleep. Okay. Good night. Naiwan si Damon sa hallway na tulala matapos isara ni Claire ang pinto. Napahawak siya sa kanyang batok. What the hell is wrong with her? Dati, kulang na lang kapangin niya ako. Ngayon parang diring-diri na siya sa akin. Anong nangyari sa babaeng yun? Sa loob ng 3 buwan, nawala ako. At tuluyan na ngang gumulo ang isipan ng binata dahil sa laki ng pagbabago ni Clarice. Kahit 12:00 na ng madaling araw, hindi makatulog si Damon. Ang pagbabago sa kinikilos ni Clarice ay gumugulo sa isipan niya. Uhaw na uhaw siya kaya't lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Habang dumadaan siya sa tapat ng kwarto ni Claire ay may narinig siyang boses. Mahina lang pero rinig sa tahimik na hallway. Huminto si Damon at dumikit siya ng kaunti sa pinto. Hello? Opo, gising pa ako. Malambing niyang boses ang narinig niya.
Ibang-iba sa boses na ginagamit nito kapag kausap siya. Samantala sa loob ng kwarto, kausap ni Claire sa cellphone ang kanyang mga anak na sina Lucas at Lana gamit ang mahinang volume. Mommy, tulog na po si Lana. Pero ako po gusto po kitang makausap, kaya inaantay ko po ang call nyo. Mommy, are you okay there? Are you eating a lot? Napangiti si Claire habang nakikinig sa boses ng anak niyang si Lucas. Oo, Lucas. Kumakain ako ng maayos. Ang sarap nga ng mga kinain ko kanina eh. Pero matulog ka na. Hating gabi na. Okay po, Mommy. Namiss ko lang po talaga ikaw eh. Miss na rin kita, Lucas. Samantala, sa labas ng pinto, napatakip si Damon sa kanyang bibig. Lucas, pangalan iyon ng isang lalaki at napakalambing ng boses ng kanyang nobya habang nakikipag-usap rito. I love you. Sige na, good night na. Matapos marinig iyon, tuluyan nang napaatras si Damon palayo sa pintuan. Bumalik siya sa kusina na para bang binuhusan ng malamig na tubig. Kaya pala nagbago si Clarice. Kaya pala hindi na ito nagpapapansin sa kanya. Kaya pala malamig ang pakikitungo nito at ayaw nang tumabi sa kanya sa pagtulog dahil may iba na ito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Damon. Of course. Kaya pala nag-iba yung ugali niya. May bago na siya. Dapat ay magalit siya. Fiancé niya ito. Niloloko siya nito. Pero sa halip na magalit dahil sa panloloko, ay nakaramdam si Damon ng kakaibang kirot sa ego niya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, frustration. Akala niya, kilala niya si Clarice, ang babaeng patay na patay sa kanya at sa pera niya. Pero ngayon, mukhang ang babaeng iyon ay may pinaglalaanan na ng totoong pagmamahal na hindi niya kailanman narinig na sinabi nito sa kanya ng ganoon kasincere. Fine. Kung gusto mo maglaro, Clarice, maglaro tayo. Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang itago yung secret lover mo. Bumalik siya sa kanyang silid. Dala ang maling akala na lalong magpapagulo sa kanilang sitwasyon. Kinabukasan, Cancelled ang lahat ng lakad ko ngayon. nagulat si Claire nang sabihin iyon ni Damon habang nagkakape ito sa kitchen island. Nakasuot ito ng plain gray t-shirt na bumabakat ang matipunong dibdib at sweatpants. Kung mukha itong istrikto kapag naka-uniforme, mukha naman itong model ng underwear brand kapag nakapambahay lang. Ha? Akala ko ba may simulator training ka? Tanong ni Claire habang naglalabas ng mga gulay sa ref. Plano sana niyang magluto ng sinigang na baboy para sa kanyang sarili habang wala ang binata. I rescheduled. Gusto kitang makasama eh. Pero ang totoo, gusto ni Damon bantayan ang dalaga. Gusto niyang malaman kung sino ang kausap nito na Lucas kagabi. Gusto niyang huliin ito sa akto na nakikipag-text o tumatawag sa secret lover nito. Okay. Magluluto na lang ako ng lunch. Sinigang. Kumakain ka ba nun? Clarice, you hate Filipino food. Sabi mo dati, it's too oily and smells like poverty. Tapos ngayon, you'll cook sinigang? Nagbago na nga ako, di ba? Masarap ang sinigang. Comfort food ko to. Kung ayaw mo, edi mag-order ka ng sosyal mong pagkain. Napailing si Claire. Hindi niya alam na ganoon kaarte ang kanyang kakambal. Kung siya si Damon, malamang maiinis rin siya kay Clarice. No, gusto kong subukan. Gusto kong panoorin kang magluto. Baka mamaya, nag-order ka lang pala sa labas. At nililipat mo lang sa pinggan. Lumapit si Damon sa tabi ni Claire. Sa sobrang lapit ng binata, halos magdikit na ang kanilang balikat.
Diyan ka talaga tatayo? Hindi ba pwedeng doon ka umupo? Bakit? Kinakabahan ka ba? Mayroon ka bang tinatago? Wala. Umurong ka nga. May kutsilyo kung hawak ko. Ayaw mo naman sigurong masaksak kita ng aksidente, di ba? Sinimulan na ni Claire ang paghihiwa ng sibuyas. Mabilis at pulido ang bawat hiwa niya. Kitang-kita naman ni Damon na sanay na siya. Ang Clarice na kilala niya ay takot humawak ng kutsilyo dahil baka masugatan. Pero ang babaeng ito, parang sumasayaw ang mga kamay habang nagtatrabaho. Ang galing mo ah. Sabi sa'yo nanood ako sa YouTube. Palusot ni Claire nang hindi tumitingin. Habang naghihintay na kumulo ang karne, sumandal si Damon sa counter at tiningnan si Claire. Sino nga pala yung kausap mo kagabi? Kagabi? Oo, around midnight. Narinig kitang may kausap. Napalunok si Claire. Si Lucas ang kausap niya kagabi at hindi maaring malaman ni Damon kung sino talaga yon dahil paniguradong mabubuking sila ng kanyang tambal. Kaibigan ko. Nangangamusta lang kasi na-miss niya raw ako sa Paris. Talaga ba? Kasi lately, napapansin kong kakaiba ang mga kinikilos mo. Para kang ibang tao. Bakit ba ang dami mong tanong? Bawal ba ako magbago? Bawal ba akong bumait? Nakita ni Damon ang pamumula sa pisngi ni Claire at ang panginginig ng kamay nito. Sa isip ni Damon, alam niyang may tinatago ang dalaga. Pero sa halip na mainis, may naramdaman siyang kakaiba. Ang flustered na itsura ni Clarice ay cute sa kanyang paningin. Masama ang magsinungaling. Lalo na sa fiancé mo. Lalong lumapit si Damon. Inabot niya ang isang hibla ng buhok ni Claire na humarang sa mukha nito at nilagay sa likod ng tenga ng dalaga. Napahinto naman si Claire sa paghalo ng sabaw. Naramdaman niya ang mainit na daliri ni Damon sa pisngi niya. You know, hindi ako naniniwala sa'yo. Ha? I don't believe you're talking to your friend. Sa totoo lang, alam kong may iba ka. Pero kung sino man yun, I will make sure na makakalimutan mo siya. Napaawang ang bibig ni Claire at sa mga seryosong sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang matawa dahil ngayon, nauunawaan na niya kung ano ang nangyayari. Iniisip ni Damon na may ibang lalaki ang kanyang kakambal. Ngunit ang kausap naman niya kagabi ay isang 5 taong gulang na batang lalaki. Anong nakakatawa? Nakakatawa ba para sa'yo ang cheating? Hindi. Pasensya na. Hindi ko lang mapigilan. Ikaw na ang bahala sa kung ano ang gusto mong isipin. Basta, wala akong ibang lalaki. Saka bakit ba ganyan yung reaksyon mo? Akala ko ba wala kang pakikikla sa akin? Agad namang napaiwas ng tingin si Damon. Bigla itong hindi mapakali at tila kinakapa ang isip nito para sa perpektong kasagutan. Ayokong mapahiya ang pamilya natin. Inaasahan ng mga magulang ko na magiging maayos ang kasal natin. Kaya, ayoko masira ang lahat ng dahil sa'yo. Bago pa makasagot si Claire, kinuha ni Damon ang sandok mula sa kamay niya at tinikman ang niluluto niya. At nang matikman niya yun, huminto ang mundo ni Damon. Ang asim ng sampalok, ang alat ng patis, ang lambot ng karne. Perpekto ito. Ito ang lasa ng lutong bahay na hindi niya naramdaman sa mansyon nila na puro gourmet ang pagkain. Napatingin siya kay Claire. Masarap, di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. It's amazing. Paano mo nagawa ito? Biglang ngumiti si Claire.
Isang totoo at matamis na ngiti na umabot pa sa kanyang mga mata. Talaga? Mabuti naman. Akala ko hindi papasa sa panlasa mong mamahalin. Halika na, kumain na tayo. Huwag nang maraming tanong. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Damon ang kanyang hinala. Habang kumakain, nawala ang tensyon. Nagkwento si Claire tungkol sa iba't ibang klase ng luto ng sinigang at nakinig lang si Damon. Aliw na aliw sa pasyon ng dalaga sa pagkain. Pagkatapos kumain, akmang maghuhugas si Claire ng pinggan nang agawin ni Damon ang sponge. Ako na. Ha? Ikaw? Naghuhugas ka ng pinggan? Mas nakakagulat pa nga na ikaw nagkukusang maghugas ng pinggan, Clarice. Pakiramdam ko, talagang pinaglalaroan ako ng maligno nitong mga nakaraang araw. Hindi na nag-antay pa si Damon. Inagaw niya ang sponge at dishwashing liquid, saka nagsimulang maghugas ng pinggan na para bang sanay na ito. Habang pinapanood si Damon, napahinga ng malalim si Claire. Ano pa ba ang dapat niyang malaman tungkol sa kanyang kakambal? Paano siya makakapagpanggap ng maayos kung wala siyang kaalam-alam sa buhay nito? At ang mas masaklap, ilang araw niya nang hindi makontak si Clarice. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Damon na alamin kung sino si Lucas. Ilang beses niyang pasimpleng tiningnan ang cellphone ni Claire kapag nasa banyo ito o kaya ay tinatanong kung saan ito galing. Ngunit naging mautak si Claire. Binura niya ang call logs, pinalitan ang passcode at naging mas maingat sa pagtawag sa kanyang mga anak. Ang usapang 1 linggo ay naging 2. At ngayon, 3 linggo na ang nakalipas. Wala pa ring paramdam si Clarice. Padala lang ito ng padala ng pera sa bank account ni Claire, pero hindi sinasagot ang mga tawag o text. Clarice, asan ka na ba? Kailangan ako ng mga anak ko. Hindi pwedeng magtagal pa ako dito bilang ikaw. Text niya pero delivered lang ang status. Wala siyang nagawa kundi ipagpatuloy ang pagpapanggap. Sa umaga, siya ang fiancé ni Damon. Sa hapon, tumatakas siya tuwing nasa flight si Damon para bisitahin ang kambal niya sa bahay ni Aling Nena. Dinadalhan niya sila ng mga pasalubong at yakap bago muling babalik sa BGC bago dumating ang binata. Mami, hindi ka po ba makakapunta sa party namin bukas? Hindi pero babawi si Mommy. Okay? Talagang may work lang ako at hindi pwedeng umabsent. Malungkot na yumuko si Lana. Bagamat nauunawaan niya ang ina, alam ni Claire na paniguradong nagtatampo na ang kanyang mga anak dahil sa madalas niyang pagiging wala sa bahay. Oh, malapit na palang mag-10:00 anak. Sige na. Ibababa na ni Mommy ang tawag. Matulog na kayo. I love you anak. I love you too, Mommy. At matapos ngang maibaba ni Claire ang tawag, sakto namang tumunog ang pinto ng condo unit. Tandang dumating na si Damon galing sa flight nito. Sa loob ng 3 linggo na yon, may nangyaring hindi inaasahan. Habang tumatagal silang magkasama sa iisang bubong, unti-unting gumuho ang pader sa pagitan nila. Mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Dahilan para mas lalong makonsensya si Claire. Hanggang sa dumating ang isang gabi na may malakas na bagyo. 3:00 iyon ng madaling araw. Isang malakas na bagyo ang humahampas sa Metro Manila. Ang bawat kidlat ay nagliliwanag sa madilim na sala ng kondo. Kasunod ang dagundong ng kulog na yumayanig sa buong gusali. Nagising si Claire sa gulat. Sanay na siya sa bagyo sa maliit nilang apartment. Pero iba ang tunog ng kulog kapag nasa mataas na floor ka ng BGC.
Babalik na sana siya sa pagtulog nang makarinig siya ng talabog mula sa kabilang kwarto. Kasunod nito ang isang sigaw. Hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng takot. Anong nangyayari doon? Okay lang kaya si Damon? Mabilis siyang bumangon. Tumakbo siya patungo sa kwarto ng lalaki. Hindi nakalocked ang pinto. Pagkabukas niya, tumambad sa kanya ang isang eksenang dumurog sa puso niya. Wala sa kama si Damon. Nasa sahig ito, nakasandal sa gilid ng bed frame. Hinihingal, tagaktak ang pawis. Ang mga mata nito ay dilat na dilat, pero walang focus at nakatingin sa kawalan. Nanginginig ang buo nitong katawan habang nakatakip ang mga palad sa tenga. Damon, anong nangyayari sa'yo? Can't control it. We're going down. Bulong ni Damon. Nanginginig ang boses. Nasa gitna pa rin ito ng bangungot kahit gising na. Inaatake ito ng panic attack. Damon, nasa kwarto ka. Walang masamang mangyayari sa'yo. Don't touch me! Stay back! Hindi natinag si Claire. Nakita niya ang ganitong takot sa mga anak niya tuwing kumukulog. Alam niya ang gagawin. Hindi lang fiancé, kundi bilang isang ina at babaeng nagmamalasakit. Damon, tingnan mo ko! Hinawakan ni Claire ang magkabilang pisngi ni Damon at pinwersa itong tumingin sa kanyang mga mata. Ang mga palad ni Claire ay mainit at matatag. Damon, nandito ako. Tingnan mo ko. Wala ka sa eroplano. Nasa kwarto ka. Nasa lupa tayo. You are safe. Clarissa, yung bagyo. Walang bagyo sa loob. Ligtas ka. Huminga ka ng malalim. Sabayan mo ako. Inhale. Exhale. Sinunod naman siya ni Damon. Nang kumalma ang paghinga ni Damon, bigla itong nanghina at napasubsob sa balikat ni Claire. Niyakap siya ni Claire ng mahigpit. Hinaplos-haplos niya ang likod nito. Tahan na, okay? I'm sorry. 2 years ago, I encountered a near crash. During a storm, akala ko nakalimutan ko na. Pero bumabalik pa rin sa tuwing bumabagyo ng ganito kalakas. Hinawakan ni Claire ang kamay ni Damon na nanginginig pa rin ng kaunti. Pinisil niya ito ng marahan. Tao ka lang, Damon. Okay lang na matakot. Pero pwede mo akong tawagin para matulungan kita. Natigilan si Damon. Tinitigan niya ang babaeng nasa kanyang harapan. Siya lang ang nakakita sa kahinaan ni Damon at sa halip na tumakbo palayo o tawanan siya, nanatili ito. Humigpit ang hawak ni Damon sa kamay ni Claire. Clarissa, dito ka lang. Napalunok si Claire. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Damon? Stay with me, please. Huwag mo akong iwan mag-isa ngayong gabi. Just stay by my side hanggang sa mawala ang bagyo. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Claire ang kasinungalingan. Nakalimutan niyang siya ay si Claire at ang kaharap niya ay ang fiancé ng kanyang kambal. Ang nakikita lang niya ay isang lalaking kailangan siya. Tumango si Claire at ngumiti ng tipid. I won't leave you. Dito lang ako. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, hindi sila natulog sa magkahiwalay na mundo. Nanatili silang magkatabi, magkayakap, habang ang puso ni Damon ay tuluyan ng nahanap ang kanyang comfort sa mga bisig ng babaeng akala niya ay kilala niya na. Nagising si Claire na nagniningning ang sikat ng araw sa mukha niya. Dahan-dahan siyang nag-inat at doon na nanlaki ang mga mata niya dahil napagtanto niyang wala siya sa guest room at nasa kwarto siya ni Damon. Wala naman sigurong nangyari, di ba?
Tanong niya sa kanyang sarili, sabay tingin sa salamin. Ay naku Claire, huwag kang ilusyonada. Ayaw nga ni Damon kay Clarice, di ba? Imposible naman na may mangyari. Tumayo si Claire at inayos ang kanyang sarili. Lumabas siya ng kwarto at sinundan ang amoy ng kape at pritong bacon. Pagdating niya sa kusina, nakita niya si Damon. Nakatayo ito sa harapan ng stove, nakatalikod, nakasuot ito ng apron sa ibabaw ng kanyang white t-shirt at pajama pants. Ang buhok nito ay medyo basa pa dahil halatang kakatapos silang maligo. Good morning. Good morning. Oh, ang aga mo yata. Humarap si Damon dala ang 2 plato ng mga ulam, bacon, scrambled eggs at toast. I made breakfast. Well, sinubukan ko. Hindi kasing sarap ng luto mo. At medyo sunog yung toast. Pero edible naman. Tiningnan ni Claire ang pagkain. Simple lamang ito. Pero parang ito na ang pinakamasarap na pagkain na nakita niya. Ang isang Damon Valderrama, nagising ng maaga para ipagluto siya. Salamat. Mukhang masarap naman ah. Masarap ang eggs. Perfect ang pagkakascramble. Really? I watched tutorial. Ayokong mapahiya sa'yo. Baka laitin mo ang cooking skills ko. Masaya silang kumain. Nagkwentuhan sila tungkol sa maliliit na bagay nang walang bangayan, walang irapan. Para silang isang normal na mag-asawang nag-e-enjoy sa umaga ng linggo. Nang matapos silang kumain, humigop si Damon ng kape at tinitigan si Claire. Naging seryoso ang mukha nito, pero malambot ang ekspresyon ng mga mata. Clarice, Ano yun? nakapag-isip-isip na rin ako. Oh, tungkol ba sa bangungot mo? Don't worry, atin-atin lang yun. Hindi ko ipagsasabi. Hindi tungkol doon. Tungkol sa atin. Hinawakan ni Damon ang kamay ni Claire na nasa ibabaw ng mesa. Natigilan naman si Claire at agad na bumilis ang tibok ng puso niya. Ayoko na ng guest room setup. Simula ngayon, dito ka na sa kwarto ko. Matutulog. Sa kama ko. At matapos marinig iyon, nasamid si Claire sa iniinom niyang tubig, dala ng pagkagulat. Clarice, are you okay, Clarice? Mabilis na tumayo si Damon at hinagod ang likod niya. Nang mahimasmasan si Claire, namumula ang mukha niya habang nakatingin kay Damon. Ano ka mo? Sa kama mo? Tayo? Magkatabi? Tumawa ng mahina si Damon. Bumalik ito sa upuan. Bakit parang gulat na gulat ka? Di ba, ito naman yung gusto mo dati pa. Simula nung ma-engage tayo, lagi mo na akong pinakikiusapan. Nahayaan ka matulog sa kwarto ko, kasama ko. Natigilan si Claire. Oo nga pala, si Clarice. Ang kakambal niyang agresibo at patay na patay kay Damon. Malamang ay ilang beses niya nang sinubukan nagapangin ang binata noon. Ngunit tinanggihan lang ni Damon. Pero ngayon, pumapayag na si Damon. Hindi dahil kay Clarice, kundi dahil sa kanya. Nakaramdam ng matinding guilt si Claire. Ang pagmamahal at tiwalang ibinibigay ni Damon ngayon ay para sa isang taong huwad at hindi naman talaga ang pakakasalan niya. Pero hindi siya pwedeng humindi. Kapag tumanggi siya, magtataka si Damon. Iisipin nito na nagbago na naman ang isip ni Clarice. Kailangan niyang panindigan ang kanyang papel. Oo. Oo nga pala. I'm sorry. Nabigla lang ako kasi, alam mo na, akala ko galit ka pa rin sa akin. Wala na yun. Akala ko nagpapakitang tao ka lang. Pero I just realized na
totoong nagbago ka na. At mas gusto ko yung bagong ikaw, Clarice. I want this relationship to work. So, payag ka ba? Wala nang guest room. Sige, I agree. Ngumiti si Damon, isang ngiting puno ng tagumpay at saya. Good. Ipapalipat ko na mga gamit mo sa kwarto ko. Tapos pwede nating lagyan ng walk-in closet para sa mga designer bags at mga ibang gamit mo. What do you think? Sige, good idea yan. Tumayo si Damon para iligpit ang mga pinagkainan. Habang nakatalikod ang binata, napahawak si Claire sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Claire kung swerte ba ito o ang simula ng kanyang katapusan. 11:00 na ng gabi, tahimik na ang buong condo unit. Tanging ang mahinang tunog ng aircon at tiking ng orasan ang naririnig. Nakaupo si Claire sa malaking sofa sa sala. Hawak niya ang isang magazine pero hindi naman siya nagbabasa. Nakatitig lamang siya sa mga letra habang ang nasa isip niya ay lumilipad sa kabilang kwarto. Sa kwarto ni Damon. Natutulog na kaya siya? Sana naman natutulog na siya para makapasok na ako. Kinakabahan siya. Ito ang unang gabi na tatabi siya sa lalaking hindi niya tunay na asawa at sa lalaking unti-unti nang nagugustuhan ng puso niya. Clarice, Bahagyang nagulat ang dalaga at halos mabitawan ang magazine. Nakatayo si Damon sa may hallway. Nakasuot ito ng dark gray boxer brief at manipis na t-shirt. bakit nga riyan ka pa? Matulog na tayo. May tinatapos lang akong article. Interesting kasi. Tungkol sa global warming. Napangiti si Damon. Alam niyang palusot lang ito. Kitang-kita niya ang pamumula ng tenga ng dalaga at ang mahigpit na hawak nito sa magazine. Para sa kanya, ang hiya ni Clarice ay napaka-cute. Dahan-dahang lumapit si Damon. Nang makalapit siya, yumuko siya at inilapit ang muka kay Claire. Tara na. Bulong ni Damon. Dumampi ang labi niya sa gilid ng labi ni Claire. Isang damping nagpataas ng balahibo ng dalaga. Kung inaasahan mong mauna akong matutulog, hindi yun mangyayari. Damon, Pasok na. Kung gusto mong buhatin pa kita, papasok dyan. hindi na. Kaya ko. Maglalakad na ako o papasok na. Mabilis na tumayo si Claire at parang sundalong nagmarcha patungo sa kwarto. Si Damon naman ay bahagyang natawa habang nakasunod. Sa loob ng kwarto, malamig at madilim. Tanging lampshade lang ang nakabukas. Agad na humiga si Claire sa kabilang dulo ng king-size bed. Nakatalukbong siya ng makapal na duvet sa kanyang leeg. Nagbalot siya na parang lumpia. Tinitiyak na walang balat na didikit kay Damon. Diyos ko po, kayo na po ang bahala sa akin ngayong gabi. Bulong ni Claire sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, naramdaman niyang lumubog ang kabilang side ng kama. Humiga na si Damon. Akala ni Claire, ligtas na siya. Nang biglang naramdaman niya ang isang mainit at mabigat na braso na yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Hinila siya ni Damon palapit hanggang sa dumikit ang likod niya sa matipunong dibdib ng binata. Napasinghap si Claire. Ramdam na ramdam niya ang bulk at tigas ng katawan ni Damon sa likod niya. Ang init ng katawan nito ay tumatagos sa manipis na nightgown na suot niya sa ilalim ng kumot. Damon, timbers muna. Relax. Fiancé mo ako. Why are you so stiff, Clarice? Siniksik ni Damon ang mukha niya sa leeg ni Claire. Naramdaman ni Claire ang ilong ng binata na humahaplos sa balat niya.
habang inaamoy ang buhok niya. Ang bango mo. Dahan-dahang hinalikan ni Damon ang balikat ni Claire. Mula roon, umakyat ang kanyang mga halik patungo sa leeg, pataas ng pataas, hanggang sa marating nito ang sensitive spot sa ilalim ng tenga ni Claire. Kinagat ni Damon ng marahan ang earlobe ni Claire. Dala ng gulat at matinding kuryente, ay biglang kumalas si Claire at bumangon. Lumayo siya sa kama at tumayo sa gilid, hinihingal. Sorry, kumalma ka muna, Damon. Bumangon din si Damon, nagtataka at medyo nasaktan sa reaksyon ng dalaga. Clarice, may problema ba? I'm sorry. Hindi. Umiling si Claire. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niya si Damon, pero natatakot siya. Natatakot siyang bumigay dahil alam niyang kasinungalingan ang lahat. Napatingin si Claire sa minibar sa gilid ng kwarto. Nakita niya ang isang bote ng wine na nakabukas na. Kailangan niya ng tapang. Mabilis na lumapit si Claire at hinablot ang bote. Walang baso-baso, tinungga niya ito. Sandali lang, Clarice. Anong ginagawa mo? Baka malasing ka niyan. Hinihingal si Claire. Tumutulo na ang kaunting alak sa gilid ng labi niya. Ramdam niya agad ang init ng alak sa kanyang tiyan at ang pag-akyat nito sa utak niya. Medyo nahilo siya, pero nawala ang kaba. Napalitan ito ng tapang. Kinakabahan ako eh. Bakit ka kinakabahan? Ako lang to, Clarice. Your fiancé. Hinawakan ni Damon ang mukha ni Claire. Ang hinlalaki nito ay dahan-dahang hinahaplos ang basang labi ng dalaga. Tumingala si Claire. Nakita niya ang pagnanasa sa mga mata ni Damon. Sa sandaling iyon, nawala ang takot. Ang natira na lamang ay ang babae at lalaking naghahangad sa isa't isa. Damon. Hindi na nagsalita pa ang binata. Yumuko siya at sinakop ang mga labi ni Claire. Ang halik ay hindi banayad. Ito ay gutom, mapusok, at puno ng pananabik. Gumanti si Claire ng halik. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Damon at hinila ito palapit. Binuhat siya ni Damon nang hindi pinuputol ang halik. Ipinulupot ni Claire ang mga binti sa bewang ng binata. Dinala siya ni Damon sa kama at dahan-dahang inihiga. Pumatong si Damon sa ibabaw niya. Sinisigurado na hindi niya madadaganan ang dalaga ng buong bigat niya. Tinitigan siya ni Damon. Ang mga mata nito ay nanlalabo sa pagnanasa. You are so beautiful. Bulong niya bago muling hinalikan si Claire. Habang ang kamay nito ay nagsimula ng tanggalin ang straps ng nightgown ng dalaga. Hinayaan ni Claire na mangyari ang lahat. Hinayaan niyang angkinin siya ni Damon. Isa-isang natanggal ang kanilang mga suot hanggang sa wala nang namamagitan sa kanila, kundi ang init ng kanilang mga balat. Nang pag-isahin nila ang kanilang mga katawan, napahawak ng mahigpit si Claire sa balikat ni Damon. Napapikit siya ng mariin. Masakit ng kaunti sa simula, pero agad itong napalitan ng sarap at buong pakiramdam. Tumingala si Claire at sinalubong ang mga mata ni Damon. Nakita niya ang mga mata nito. I love you. Bulong ni Damon habang binabagalan ang galaw para namnamin ang sandali. Napaluha si Claire. Niyakap siya ni Damon ng mahigpit at binaon ang muka sa leeg nito. Mahal din kita. Sagot ni Claire at sa pagkakataong ito, totoo ang sinabi niya. Nagpatuloy sila sa indak ng pagmamahalan hanggang sa pareho silang makarating sa rurok.
Sabay na napasinghap at napakapit sa isa't isa, habang ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Pumikit si Claire. Dinadama ang init ng katawan ni Damon. Alam niyang paggising niya bukas, haharapin niya ang katotohanan na isang malaking kasalanan ang nangyari. Pero sa gabing ito, siya ay pag-aari ni Damon at si Damon ay pag-aari niya. Kinabukasan, tanghali na habang naiwang mag-isa si Claire sa kondo, habang daladala pa rin ang bigat ng nangyari kagabi. Wala si Damon dahil may local flight ito. Ngunit, ang bawat sulok ng kwarto ay nagpapaalala sa kanya ng init ng mga yakap ni Damon. Para maalis ang konsensya, nagpakaabala siya sa paglilinis ng guest room. At habang nag-aayos ng closet, may nahulog siyang isang envelope mula sa likod ng mga nakatagong designer bags ni Clarice. Statement of account. Pinulot ito ni Claire. Condominium Juice, Unit 1502, The Bellagio Towers. Kumunot ang noo ni Claire. Bakit may billing statement si Clarice sa ibang kondo? At ang pet siya? Kahapon? Paano matatanggap ni Clarice to kahapon? Kung nasa Paris siya. Kinabahan si Claire. Isang hinala ang nabuo sa isipan niya. Mabilis niyang kinuha ang bag niya at nagtungo sa address. Ginamit niya ang spare keycard na nakita niya sa loob ng envelope. Madali siyang nakapasok sa building dahil akala ng receptionist ay siya si Clarice. Pagdating sa tapat ng Unit 1502, huminga siya ng malalim. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Pinindot niya ng maraming beses ang doorbell. Wait lang! Ang kulit naman! Nanlaki ang mga mata ni Claire. Boses iyon ng kanyang kambal. Nandito si Clarice. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanya si Clarice. Nakasuot lang ito ng manipis na silk robe. Gulong-gulo ang buhok at may heki sa leeg. Nanigas si Clarice nang makita ang kanyang kambal. Claire? Anong ginagawa mo? Bago pa matapos si Clarice, may lumabas na lalaki mula sa banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya, basa pa ang katawan at buhok. Babe, sino yan? Tanong ng lalaki. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Claire. Tinulak ni Claire ang pinto at pumasok sa loob. Nakita niya na magulo ang sala. May mga bote ng alak, pizza boxes, at mga damit na nagkalat sa sahig. Dali-dali namang pinaalis ni Clarice ang kanyang nobyo bago muling bumaling kay Claire. Claire, wait! Let me explain! Habol ni Clarice habang inaayos ang robe niya. Explain? Anong i-explain mo, Clarice? 3 linggo! 3 linggo ako nagpapanggap. 3 linggo akong niloloko si Damon at ang pamilya niya. Sabi mo nasa Paris ka para magtrabaho. Yun pala, nandito ka lang. Nakikipagtalik ka sa lalaking yan? Watch your mouth. Si Marco yun. Boyfriend ko siya. Boyfriend? Sino si Damon? Decoration? Claire, listen. Mahal ko si Marco, okay? Pero mahirap lang siya. He is a struggling artist. Hindi niya kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Si Damon, he has a money. He has a status. Kailangan ko siya para sa stability ko. Kaya ako ginagawa to. Gusto ko lang namang sulitin yung oras ko kay Marco. Bago ako matali sa boring na buhay, kasama ng pilotong yon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clarice. Napahawak si Clarice sa mukha niya habang gulat na gulat. Walang hiya ka! Ang kapal na mukha mo! Ginawa mo kong kasangkapan sa kalokohan mo! At si Damon, mabuting tao siya! Mabait siya! At hindi niya deserve lokohin ng babaeng katulad mo!
Natigilan si Clarice. Tiningnan niya ang kanyang kambal. Nakita niya ang luha sa mga mata ni Claire at ang tindi ng pagtatanggol nito kay Damon. Oh, I see. Kaya pala galit na galit ka. It's not about the light anymore, is it? In love ka na sa kanya, no? Hindi ka agad nakasagot si Claire. Nanikip ang kanyang lalamunan. Sumagot ka, Claire. Mahal mo na ang fiancé ko? At based sa reaksyon mo, tinitigan siya ni Clarice mula ulo hanggang paa. May nangyari na sa inyo, no? Namula si Claire. Ang katahimikan niya ay sapat na sagot. Tumawa ng malakas si Clarice. Wow! Ang santo na si Claire. Pumatol sa fiancé ng kapatid niya. So quits lang pala tayo, sis. Niloko ko siya. Niloko mo rin siya. Huwag mo akong itulad sa'yo, Clarice. Minahal ko siya dahil nakita ko ang totoong siya. Hindi dahil sa pera niya. Pero sa huli, fiancé ko pa rin siya. So thank you for keeping him warm for me. So pwede ka nang umalis. Ako na ang bahala. Umiling si Claire. Punong-puno na siya. Talagang aalis na ako, Clarice. At hindi mo na ako makakausap pa. Teka! Marami pa akong kailangang malaman. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa mga anak ko. Kailangan nila ako. Mas kailangan nila ako kaysa sa perang binibigay mo. Binuksan ni Claire ang pinto at tuluyan nang umalis. Iniwan niya ang kakambal niya sa marumi nitong kondo. At sa bawat hakbang palayo, pakiramdam ni Claire ay iniwan din niya ang puso niya kasama ang alaala ng isang lalaking minahal niya sa maling pagkakataon. Welcome home, babe! Sinalubong ni Clarice si Damon sa pinto ng kondo. Naka-full makeup ito. Suot ang isang sexy red dress at amoy na amoy ang mamahaling pabango. Yumakap si Clarice at hinalikan si Damon sa labi. Kumunot ang noo ni Damon. May mali. Ang halik ay malamig, walang kuryente, walang init. At ang amoy ni Clarice ay sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ni Damon ay ibang tao ang sumalubong ngayon sa kanya. Damon? Are you okay? Parang hindi ka masayang makita ako ngayon ah. Reklamo ni Clarice nang humiwalay ito. Pagod lang ako sa flight. Tipid niyang sagot. Pumasok si Damon sa kwarto para magbihis. Nakabukas ang maleta ni Clarice sa ibabaw ng kama. Nakita ni Damon na naggalat ang mga gamit nito. Saan ka pumunta? Wala. Inayos ko lang yung mga gamit ko. Inayos? Kakaayos mo lang ng mga gamit mo nung nakaraang araw. Wala akong magawa eh. Alam mo naman, madali akong maboard. Teka, ikukuha na lang kita ng maiinom. Sandali lang. Dali-daling umalis si Clarice, dahilan para mas lalong magtaka si Damon. Habang inaalis ni Damon ang kanyang necktie, nahagip ng mata niya ang isang hotel receipt na nakasilip sa side pocket ng maleta. Kinuha niya ito at nakita ang mga katakatakang detalye na hindi tumutugma sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Hindi naman siya lumabas nung isang araw. Paanong nandito siya sa lugar na to? Nanginig ang kamay ni Damon. Hindi na siya nagtanong pa sa kanyang sarili dahil alam niya na malalaman niya lamang ang sagot mula mismo kay Clarice. Clarice, ano to? Kailan ka pumunta rito? Ha? Wala yan. Aayain sana kita dyan pero nagbago isip ko. Mabilis niyang inagaw ang papel. Nilukot niya ito at agad na binulsa. Kakaiba ang kinikilos mo ngayon. Parang may kakaiba. May nangyari ba? Wala naman. Wala. Pero parang hindi ikaw yan.
may mali ba akong nagawa sa'yo? Before ako umalis kaninang umaga. May nangyari pa rito sa kondo habang wala ako. Namutla si Clarice, pero mabilis ding napalitan ng inis ang mukha niya. Punong-puno na rin siya. Galing siya sa pagkikipag-break kay Marco. At kakatapos lang siyang seremonan ni Claire kaninang umaga sa kanyang sariling property. Pagod na siyang magpanggap. Oh, please! Bulyaw niya. Padabog niyang binaba ang baso na hawak niya. Pagod na ako, Damon! Sawang-sawa na ako sa pagtatanong mo! Anong ibig mong sabihin? Concern lang ako, Clarice. Bakit ka ba nagkaganiyan? Bumabalik ka na naman sa dati mong ugali. Oo na! Talagang bumalik na ako sa dati kong ugali. Kasi ito na talaga ako. At hindi ako yon. Hindi ako ang babaeng nakasama mo ng halos 1 buwan. Ang babaeng pinagluluto ka ng sinigang? Ang babaeng nakasama mo sa kama kagabi? Ang babaeng nakatabi mong matulog? Hindi ako yon. Si Claire yon! Ang kakambal ko! Anong sinabi mo? Oo! Si Claire! Yung ingrata kong kakambal. Gulat na gulat ka? Bilib na bilib ka sa kanya, no? Kasi ano? Kasi perfect siya? Kasi babait siya? Kaya ba na in love ka rin sa kanya? Nasaan siya? Si Claire. Nasaan siya? Umalis na. Ninakawan pa nga ako eh. Kinuha yung pera ko. Pagsisinungaling pa ni Clarice, lumapit ito kay Damon at dinuro ang dibdib ng binata. Wake up, Damon! Niloko ka lang niya. Pera lang ang habol nun. Alam mo ba kung bakit galing siya sa hirap? Kasi may mga anak siya. Single mom ang babaeng yon. 2 ang anak niya sa pagkadalaga. Natigilan si Damon. Nang mabanggit ang salitang anak, biglang pumasok sa isip niya ang gabing narinig niya ito na may kausap sa cellphone at ang pangalan ay Lucas. Napapikit si Damon. Isang matinding realization ang tumama sa kanya. Hindi secret lover ni Claire si Lucas. Anak pala niya ito. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng niyakap niya sa gitna ng bagyo. Ang babaeng nagturo sa kanyang muling magmahal. Ay isang inang nagsasakripisyo para sa mga anak niya. Alam kong hindi ka niya ninakawan. Kilala ko siya. Hindi siya magnanakaw. Talaga? Ipagtatanggol mo pa rin siya, Damon? Niloko ka niya. May anak siya sa ibang lalaki. Mahiya ka naman sa sarili mo, Damon Valderrama. Pumatol ka sa isang single mom na. I don't care. Wala akong pakialam kung may anak na siya. I don't care kung ano siya. Ang alam ko lang, totoo ang mga pinagsamahan namin. Siya ang babaeng may puso. Di katulad mo, na walang inatupag kundi ang sarili mo. Hinubad ni Damon ang singsing sa kanyang daliri. Iyon ang engagement ring na pinilit lamang sa kanya ng kanyang mga magulang. Inihagis niya ito sa paanan ni Clarice. We are done, Clarice. Cancelled na ang kasal natin. You can't do that! Anong sasabihin na lang ng parents mo? Sasabihin ko ang totoo. Na ang babaeng minahal ko ay hindi ikaw. Tell me, nasaan si Claire? Saan siya nakatira, ha? Tumawa ng nakakaloko si Clarice, habang ang kanyang mga mata ay naluluha sa takot na gumuho na lamang ang lahat ng kanyang pinaghirapan para lamang ma-set up kay Damon. Hindi naman niya maiwasang matawa ng sarkastiko habang kitang-kita ang desperasyon ni Damon na mahanap ang kanyang kakambal. Bakit ko sasabihin? Hahabulin mo pa rin ba siya? Tanga ka ba? Ginamit ka lang niya. Kung ginamit niya ako, gusto kong marinig yun mula sa kanya. Ibigay mo sa akin ang address niya. No! Magdusa ka. Hanapin mo siya kung kaya mo. Fine. Hahanapin ko siya. Kahit nasaan pa siya. I will find her. Padabog na lumabas si Damon ng kondo at iniwan si Clarice na sumisigaw sa galit. At iyon na ang naging marka ng pagtatapos ng kahit anumang koneksyon ni Damon kay Clarice.
Ngunit lumipas ang 3 araw na parang empyerno para kay Damon. Pumunta siya sa restaurant kung saan nagtrabaho si Claire, pero sabi ng manager ay nag-resign na ito. Wala rin silang record ng address nito. Halos suyurin na ni Damon ang buong Quezon City, pero parang bulang naglaho ang mag-iina. Bumalik si Damon sa trabaho para malibang, pero kahit sa himpapawid, mukha ni Claire ang nakikita niya sa mga ulap. Nasa arrival area siya ngayon nang naiya. Kararating lang niya galing Davao. Hila-hila niya ang kanyang flight bag habang pagod at lutang. Naupo na muna si Damon sa isang bench malapit sa waiting area para magpahinga. Nakayuko siya habang hinilot ang sentido. Is this really it? Ito na ba ang sign ng Diyos na talagang di kami para sa isa't isa? Tanong ni Damon sa kanyang sarili habang nakatitig sa asul na kalangitan. Lord, give me a sign today. Bigyan mo ako ngayon ng senyales para malaman ko kung anong dapat, para malaman ko kung dapat ko pa rin bang hanapin si Claire o hindi na. Matapos sabihin iyon, napahinga ng malalim si Damon. Bahagya siyang natawa sa kanyang sarili dahil nagmukha lamang siyang baliw. Ngunit ilang sandali pa, Wow! Ang laki ng eroplano mo! Lucas, huwag kang malikot! Nawawala na tayo eh! Kailangan natin bumalik kay Mami! napalingon kaagad si Damon matapos marinig ang pangalang Lucas. At sa tapat niya, may 2 bata. Isang batang lalaki na may hawak na toy plane at isang batang babae na may ribbon sa buhok. Nakatingin sila sa kanya, o mas tama, sa kanyang uniforme. Lumapit ang batang lalaki na manghang-mangha. Kuya, piloto po kayo? Oh, piloto ako. Ang galing! Gusto ko rin po maging pilot paglaki ko. Para madala ko si Mama sa Paris at malibot ko po sa buong mundo. Kumirot ang puso ni Damon. Naalala niya ang pangarap ni Claire na makapunta ng Paris. Talaga? Ano ba ang pangalan mo? Future Captain? Ako po si Lucas. Ito naman po ang kakambal ko, si Lana. 5 years old na po kami at sa February po ang birthday namin. Kayo po, ano pong pangalan niyo, Captain? Damon. Damon, ang pangalan ko. Captain Damon? As in, Demon? Natawa na lamang si Damon at marahang ginulo ang buhok ni Lucas. Lucas, bakit mo siya tinawag na Demon? Bulong ni Lana sa kanyang kambal. It's okay, Lana. Sanay na ako. Saka, hindi ba parang cool pakinggan yun? Opo, no? Sobrang cool! Ikaw talaga, Lucas. May tanong lang ako, Lucas. Anong pangalan ng mami mo? Takang napakunot ng noo ang kambal na bata. Ngunit bago pa man makasagot ang sino man sa kanila, biglang dumating ang isang babae na may pamilyar na boses. Lucas! Lana! Diyos ko! Saan ba kayo pumupunta? Malapit na tayong i-board sa eroplano. Tara na! Mami, may kausap lang po ako na pilot. Gusto lang pong magtanong kasi, di ba po pangarap ko maging pilot? Natigil si Damon at dahan-dahang napatayo. Nilingon niya ang gawing pinanggagalingan ng pamilyar na boses at hindi nga siya nabigo ng kanyang puso at isip. Claire? Nanlaki ang mga mata ni Claire. Nabitawan niya ang bag niya. Hindi lamang dahil nakita niya si Damon, ang iniiwas-iwasan niya sa airport, kundi pati na rin dahil tinawag siya nito sa tunay niyang pangalan. Damon? Nakatayo si Damon sa harapan niya, suot ang uniforme ng piloto at nakatingin sa kanya nang may halong gulat at saya.
Gusto sanang tumakbo ni Claire, ngunit hiyang-hiya siya. Alam niyang galit si Damon. Alam niyang isusumbat nito ang panloloko niya. Pero laking gulat niya nang tumakbo ito patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Ikaw nga. You are Claire. You are my Claire. Talagang ikaw na ito. Habang naririnig ang mga salitang iyon, hindi na napigilan pa ni Claire ang maluha. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sa loob ng ilang araw na abala siyang kalimutan ang lahat. Pero ngayong nasa bisig na siya ni Damon at tinatawag siya sa tunay niyang pangalan, hindi maikakaila ni Claire ang saya sa kanyang puso. Alam niyang hindi niya kayang kalimutan ang lahat ng nararamdaman niyang ito. Kahit na gaano pa kalayo ang liparin niya sakay ng isang eroplano. Damon, sorry. Sorry sa lahat. Niloko kita. Nagpanggap ako bilang Clarice at... Shh! Alam ko nang nangyari. Alam kong nagpanggap ka lang bilang kambal mo. I'm not mad. Hindi ko galit sa'yo, Claire. Alam kong naging totoo ka sa akin. Bakit? Bakit hindi ka nagalit? Niloko kita. May mga anak ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Humiwalay ng kaunti si Damon at hinawakan ang mukha ni Claire. Tinitigan niya ito sa mga mata. Oo, Claire. Niloko mo ako. Pero sa loob ng ilang linggo na yun, ipinaramdam mo sa akin kung ano ang totoong pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi kailangan maging perpekto para maging masaya. Tumingin si Damon kina Lucas at Lana na nakanganga sa kanila. At alam ko rin na ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit ka may mababait na mga anak. Akala ko kamumuhian mo ako kapag nalaman mo ang totoo. Paano kita kamumuhian? Ikaw ang buhay ko. Hinanap kita, Claire. 3 araw ako na parang baliw, kakahanap sa'yo. Akala ko, hindi na kita muli pang makikita. Pinunasan ni Damon ang luha ni Claire. Sabay silang bahagyang napangiti habang nakatitig sa isa't isa. I'm sorry. Imbes na harapin ka, tinangka ko pang lumayo. Hindi. Mas mabuting napadpad ka rito. Dahil kung hindi ka nagtangkang umalis ng bansa, hindi tayo magkikita. Sinabi ko sa sarili ko na kapag muli kitang nakita, hindi na kita pakakawalan. Kahit may 1 dosenang anak ka pa, I don't care. Basta sabihin mo lang sa akin na mahal mo ako. Handa akong tanggapin ang kahit na ano mula sa'yo, mula sa nakaraan mo. Tuluyan nang naiyak si Claire. Ano nga ba ang nagawa niya para mabiyayaan siya ng ganito kabuting lalaki? Hindi niya rin alam. Pero ngayong nasa harapan niya na si Damon, ayaw na niyang pakawalan pa ito. Mahal kita, Damon. Mahal na mahal kita. I love you too, Claire. Sobra. Muli silang nagyakapan. Sa pagkakataong ito, wala nang takot, wala nang pagpapanggap. Nagyakapan sila na para bang sila lamang ang tao sa mundo. Hanggang sa maudlot ang kanilang saya nang biglang marahang hilain ni Lucas ang laylayan ng uniforme ni Damon. Kuya Pilot, bakit po kayo nag-hug sa mama ko? Boyfriend po ba kayo ni mama? Nagkatinginan ang dalawa. Hindi nga pala alam ng mga bata ang tungkol sa kanila. Mukhang marami tayong kailangang ipaliwanag sa mga anak mo. Ilang sandali pa, sabay silang natawa. Isang tawang puno ng gaan at pag-asa. Muling lumuhod si Damon at inakbayan si Lucas at Lana. Tumingin siya kay Claire nang may kindat. Hindi lang boyfriend. Ako, ang magiging co-pilot ng mami ninyo sa buhay ninyo. Forever. Co-pilot sa buhay? Tanong ni Lucas sabay kamot ng kanyang ulo. Nako Damon ha, mas lalo mo lang nililito yung mga anak ko.
Napaluhod si Claire. Hinawakan niya ang kamay ng kambal niyang anak. Siya ang Tito Damon ninyo. Tulad ninyo, mahal na mahal siya ni Mommy. At mahal na mahal rin niya ako. Kaya naman, Lana, Lucas, okay lang ba sa inyo kung baka madagdagan pa tayo ng isang family member? Nanlaki ang mga mata ng kambal. Napaawang ang kanilang mga bibig at napalingon kay Damon na kinakabahan naman. Oo naman po, Mommy. Basta po huwag kang papaiyakin. Oo nga po, Mommy. Mukhang magkakadadi na tayo, Lucas. Napatalon naman sa tuwa ang mga bata habang pinapanood sila ni Claire na nakangiti ng abot tenga. Sa wakas, tapos na ang pagpapanggap. Nagsimula na ang kanilang totoong biyahe patungo sa happy ending. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos ng tagpong iyon sa airport. Pero naging sulit ang bawat sandali. Tinutuo ni Damon ang kanyang pangako. Hindi niya minadali si Claire. Sa halip na ituloy kaagad ang kasal, nanligaw na muna siya. At hindi lang kay Claire siya nanligaw, kundi pati na rin kina Lucas at Lana. Araw-araw pagkatapos ng flight niya, dumediretso siya sa mag-iina. Dala ang mga laruan, bulaklak at mga paboritong pastries ng mag-iina. Nang malaman ni na Don Alfonso at Doña Elvira ang totoo, noong una nagalit sila siyempre dahil sa panloloko. Pero nang mapagtanto nilang si Claire, ang babaeng nagpabago sa ugali ng kanilang anak, ang pakakasalan ni Damon, mabilis rin namang lumambot ang kanilang mga puso. Makalipas ang 1 taon, sa isang simpleng seremonya sa garden, nagpalitan ng wedding vows sina Damon at Claire nang walang halong pagpapanggap at walang kontrata. Tanging pag-ibig lamang.